Mga pangunahing balita sa Mindoro, Marinduque, Romblon, Palawan. Mimaropa News on the Go. Mga pangunahing balita sa Mindoro, Marinduque, Romblon, Palawan. Mimaropa News on the Go. Magandang hapon sa inyong lahat. Ito ang Mimaropa News on the Go, ang lingguhang balitaan hinggil sa mga kaganapan at magandang balita sa 5 lalawigan ng Mimaropa. Ito po si Joshua Sugay para sa edisyon ng araw ng Biyernes, ika-19 ng Enero sa taong 2024. Sa ulo ng ating mga balita: maayos na pagdadala ng pasyente mula Lubang patungong Batangas, tiniyak ng Kapitolyo. Mga bagong makinaryang pansaka, ipinagkaloob ng DOLE sa samahang magsasaka sa Bayan ng Gloria. Mga senior citizen sa Marinduque, nakinabang sa libreng bakuna kontra trangkaso at pulmonya. 650 residente ng Romblon Island, nakinabang sa Land Transportation Office Mobile Caravan. El Nido, may pinakamaraming buwisitang turista sa taong 2023. 267 senior citizen inmates tumanggap ng pensyon mula sa DSWD Mimaropa. Dumako na tayo sa mga balita mula sa 5 lalawigan sa rehiyon. Maayos na pagdadala ng mga pasyente mula Lubang patungong Batangas, tiniyak ng pamahalaang panlalawigan ng Occidental Mindoro. Ang balitang yan mula kay Voltaire Dikina. Tinitiyak ng pamahalang panlalawigan na may pinaiiral itong maayos na sistema sa pagluluwas ng mga pasyente mula Isla ng Lubang patungo sa mga pagamutan sa Batangas o Metro Manila. Kamakailan lamang ay bumisita sa Lubang si Governor Ed Gajano upang ihatid ang bagong sea ambulance at emergency sea responder. Sa kanyang mensahe sa turnover ng 2 pasilidad, ipinaliwanag ng punong lalawigan na nakaatang sa sea ambulance ang pagluluwas ng mga pasyente na kailangan dalhin sa pagamutan sa Batangas kung saan mas mataas ang healthcare system. Sinabi pa ni Gajano na pagdating ng Batangas ay may nakahanda na ring ambulansya na pag-aari ng probinsya at ito naman ang magdadala sa pasyente sa pagamutan na kadalasan ay ang Batangas Regional Hospital. Voltaire Dikina, nag-uulat para sa PA Mimaropa News on the Go. Mga bagong makinaryang pansaka, ipinagkaloob ng DOLE sa samahang magsasaka sa Bayan ng Gloria. Nag-uulat si Dennis Nebrejo. Ipinagkaloob ng Department of Labor and Employment Mimaropa, katuwang ang Barangay Balide sa Gloria sa samahang magsasaka ng Gloria bilang accredited co-partner ng 6 na units ng hand tractor, 2 units na floating power tiller at 4 na grass cutter machine na nagkakahalaga ng 569,600 pesos. Sinabi ni DOLE Regional Director Naomi Lynn Abellana na malaking tulong ang mga nasabing kagamitan upang mas mapabilis at mapagaang ang paghahanda sa pagtatanim para sa magandang kita at maaari ring ipaupa ang mga makinarya sa mababang presyo sa ibang magsasaka. Bahagi ito ng DOLE Integrated Livelihood Program o DILP o Kabuhayan Program na naglalayong makapagbigay ng matagalang kabuhayan at karagdagang kita sa mahirap na manggagawa. Dennis Nebrejo ng PIA Oriental Mindoro nag-uulat para sa Mimaropa News on the Go. Mga senior citizen sa Marinduque nakinabang sa libreng bakuna kontra trangkaso at pulmonya. Ang balitang yan, alamin mula kay Romeo Mataak Jr. Humigit 1,500 na mga residente sa bayan ng Mugpog ang nakinabang sa libreng bakuna na ipinagkaloob ng Department of Health kamakailan. Sa pamamagitan ng Mugpog Rural Health Unit ay libreng naturukan ng anti-flu at anti-pneumonia vaccine ang mga mamamayan kung saan karaniwan sa mga nabakunahan ay mga senior citizen. Nasa 1,252 ang bilang ng mga lolo at lola habang 182 ang mga frontliner na kanilang nabakunahan laban sa trangkaso. May kabuuang 70 naman ang individual na nakinabang ng bakuna laban sa pulmonya.
Iniulat din ng Kagawaran ng Kalusugan ng anti-flu at anti-pneumonia vaccine ay makatutulong para makaiwas ang isang pasyente sa karagdagang komplikasyon sakaling dapuan ng COVID-19. Romeo Mataak Jr. nag-uulat para sa PIA Mimaropa, News on the Go. 650 residente ng Romblon Island nakinabang sa Land Transportation Office Mobile Caravan. Ang balitang yan mula kay Paul Jason Fox. Aabot sa 650 na residente ng isla na Romblon ang nakinabang sa isinagawang mobile services ng Land Transportation Office nitong Miyerkules hanggang Biyernes. Ayon kay LTO Romblon Chief Jocelyn Rilo, 450 sa mga residente dito ay kumuha ng student permit at sumalang sa libreng theoretical course, habang ang 200 naman ay nag-renew ng kanilang driver's license. Dagdag nito, naiintindihan nila na madami pa ring mga residente ng isla ang walang lisensya, kaya ginagawa nila ng paraan mapuntahan ang mga iba pang isla sa probinsya. Kasama na dito ang mga isla ng Sibuyan na inaasahan pupuntahan din sa susunod na linggo. Ang mobile services na ginagawa sa Romblon ay una pa lamang sa gagawin nila ngayong taon, dahil baka sa susunod na buwan ay bumalik din ang LTO para naman sa ikalawang set ng mobile services. Mula Romblon, Paul Jason Foss nag-uulat para sa PIA Mimaropa News on the Go. El Nido sa Palawan, may pinakamaraming bilang ng bumisitang turista sa taong 2023. Ang buong detalye mula kay Orlan Habagat. Nanguna ang bayan ng El Nido sa mga munisipyo sa Palawan na may pinakamaraming bilang ng bumisitang turista noong taong 2023. Sa datos ng Provincial Tourism Promotions and Development Office, umabot sa 1,527,159 tourist ang naitalang bumisita sa lalawigan ng Palawan mula Enero hanggang Disyembre taong 2023. Mula sa naturang datos, 873,592 ay domestic o local tourist, habang 653,567 naman ang foreign tourist arrivals. Ayon pa sa Provincial Tourism Promotion and Development Office, tumaas ng 87.47% ang tourist arrival sa taong 2023 kumpara sa taong 2022. Pumangalawa naman sa may pinakamataas na tourist arrivals ang bayan ng Coron, sinundan ng San Vicente, pang-apat ang Brooks Point at pang-lima naman ang Linapakan. Para sa Mimaropa News on the Go, Orlan Habagat ng PIA Palawan, nag-uulat. 267 senior citizen inmates tumanggap ng pensyon mula sa DSWD Mimaropa. Panoorin ang balitang ito. Mahigit 200 senior citizen inmates sa Sablayan Prison and Penal Farm, Central Prison, San Isidro Sub-Prison, Pasugi Sub-Prison at Siburan Sub-Prison ang pinagkalooban ng pensyon ng Department of Social Welfare and Development Mimaropa. Ang gawain ay naisakatuparan sa pamamagitan ng pakikipag-ugnayan ng Regional Social Pension Unit, katuwang ang Bureau of Corrections. Tumanggap ang bawat isang senior citizen inmate ng halagang 6,000 pesos para sa una at ikalawang semestre ng taong 2023. Sa kabuuan, nasa 1.6 million pesos ang halaga ng pensyon na ipinagkaloob sa mga benepisyaryo. Pasasalamat naman ang pinahatid ng mga ito sa tanggapan ng DSWD na anila ay malaking tulong sa kanila. Joshua Sugay nag-uulat para sa PIA Mimaropa, News on the Go. At dito nagtatapos ang isa na namang edisyon ng Mimaropa News on the Go. Makibalita, makialam at maging mapanuri sa mga kaganapan sa ating rehiyon. Hatid sa inyo ng Philippine Information Agency Mimaropa. Ito po ang Mimaropa News on the Go. Ako po si Joshua Sugay. Hanggang sa susunod na edisyon. Magandang hapon! Mga pangunahing balita sa Mindoro, Marinduque, Romblon, Palawan. Inyong napakinggan ang Mimaropa News on the Go. News on the Go.